Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So ito na-install na natin yung 18 kilowatts, no? Ito na yung single phase 18 kilowatts na hybrid. So ngayon ipapakita natin kung paano yung mga connections na ginawa natin, ano? Kasi hindi ito simpleng installation lang na kung saan nilalagay natin yung connection para sa grid side at ganun din sa load side. So meron tayong dinagdag dito at makikita natin mamaya yung talagang actual function niya, yung AC coupling na tinatawag, no? So sa AC coupling kasi ay ang mangyayari diyan, no, at nagiging applicable ang AC coupling kung halimbawa ang unang rason ay mayroon kang previous solar power setup na pang grid tied inverter. So sa makatwid, maaring ikaw ay nagkaroon ng upgrading, no, from grid tied to hybrid. Gusto mong gamitin yung lumang setup mo. Kagaya nyon, yung mayroon kang grid tied inverter, no? Pangalawang reason ito, para hindi masayang yung dating setup mo na GTI, mismatch na dito sa bagong setup mo pagdating sa BOC, ISC, or yung short circuit current at saka yung IMP, no? Ang nangyayari, nagiging idle na yung solar setup. So since nga mismatch, mapapakinabangan mo naman yan through AC coupling. Okay, so paliwanag ko lang ng konti yung AC coupling. Ang AC coupling, ibig sabihin niyan merong AC terminal, no? AC terminal which is pwedeng maging AC input para i-charge yung battery mo. So pwedeng ang purpose niyan ay either i-charge yung battery o kaya kung naka-net metering ka naman, pwede mo magamit yung solar production mo through AC coupling para magbenta ka sa grid through net metering. Pangatlong reason naman, kaya ka mag-AC coupling ay dahil lalabas gusto mo magiging battery dependent ka lang. So dadamihan mo yung battery mo at since ang nangyari ay puno na yung total capacity ng PV input power mo. Kagaya nito, nasa 28.8 kilowatts ang total input power nito, no? Although 18 kilowatts lang yan. So 60% ang increase niya or yung over power niyan pagdating sa solar power input. So meron siyang 28.8 na total power. So assuming na use up mo na yun, nagamit mo na yung 28.8, no? Pwede ka pang magdagdag ng solar panel mo, pero hindi na dun sa existing niya na solar charge controller kasi 3 MPPT, pero pwede ka magparallel ng dalawa, each MPPT, no? So big sabihin, 2 strings per MPPT line na 6 yung linya dyan dahil yung 6 na yon 6 strings yun, pero ang katotohanan niyan ay 3 MPPT na solar charge controller yan. Ulitin ko lang, yung pangatlo, yun ay kung sakaling naabot mo na yung maximum power input, no, at gusto mo pang bumili ng battery, at bukod sa pang-charge ng battery mo ay gusto mong magbenta through net metering. Pwede yon sa AC coupling. So papakita ko mamaya at mamaya makikita rin ninyo na actual talagang nagkakaroon ng production yan. Okay? So ang next doon na papakita ko sa inyo, no, ay dalawa yon yung setting na ginawa natin. Ang assumption ko is pwedeng use B mode at saka yung lithium mode. So ang kaibahan lang naman nun, pagka naka lithium mode ka, mababasa mo yung percentage ng state of charge, yung current charge niya, no? Makikita mo yun kasi merong communication cable yan mula sa inverter papunta dun sa battery. Pero kung titingnan natin pagdating doon sa setting ng lithium mode versus use B, napapansin ko na pagka use B, talagang nakukuha niya na malalim yung voltage. O limbawa, yung 47.5 volts, yun yung pinaka low bat using use B mode. Pero kung ang gagawin nating settings ay lithium mode, minsan yung 20%, dahil nga may sariling battery management system ang batteries na nilagay natin, no? Although ito ay DIY yung ginawa nating battery using other BMS
or battery management system, no? Kung pag compare ko kasi yon, more than 47.5 pa rin yung natitira pagka naka-lithium mode ako. So, papakita ko yun mamaya kung paano yung settings natin na ginawa. Pero, dito, sinama ko na rin yung mga smart devices kung paano natin kinonect, paano natin in-install. No? So, meron akong separate video dyan doon sa unboxing natin itong mga smart devices natin ito. At ito, integrate na natin ngayon, isinama na natin yung doon lang sa connection, no? Para makita nyo lang kung paano i-connect, paano siya nakatap. At yung activation yan ay separate video na lang. Okay, so ngayon ang susunod natin ay papakita ko sa inyo yung ating connection sa solar panel, yung ginamit na controls doon. Ganoon din sa connection natin sa grid side, load side, at gen port. And yung battery natin, papakita ko rin sa inyo na mayroong communication cable yan. Okay. So, unahin natin dito sa may connection ng solar panel. So, 3 strings yung ginamit natin dito na para sa solar or sa PV input, no? Kasi kung makikita nyo, ito, dalawa yung positive dyan, dalawa rin yung negative sa solar charge controller 1. SCC, MPPT1 na lang ang tawag natin. Ito, SCC, MPPT2, SCC, MPPT3. So, makikita nyo, may nakaparallel dyan, no? Nakaparallel, ibig sabihin, pwede kayong magdagdag ng another line, no? Para sa connection ng dalawang strings bawat SCC. So, dalawang strings na to, dalawa na to, dalawa na to. Kaya lang, kung makikita nyo, tatlo lang ang ginamit ko. So, tigi isang strings lang ang ginamit ko dyan. Okay? So, ngayon, doon sa control, so, ito na yan yung connection natin. Naka-fuse type tayo. Kung makikita ninyo, ito yung naging input niyan. Galing na ito doon sa panel, sa taas. At nagparallel yan lahat dito. So, PB1 yan. At ito naman, ito na yung pumunta roon sa PB1. Ito. Ayan. So, mga ilalim ng galing ito. At yung PB2, ganun din. Source niya, galing na ito sa solar panel. Ayan. Sa taas. Tapos, nagparallel yan dito. Kasi fusible type lang yan. Okay. So, fusible type lang yan, Ayan, merong fuse na nakalagay dito. Okay, so, balik ko na yung fuse type na yan, Okay. So, ayan. So, meron pa tayo dito, hindi siya fusible type. Para ito sa MPPT number 3. So, MPPT number 1, MPPT number 2, MPPT number 3. Okay. So, naka-ground naman lahat dyan. Ayan. So, yun ang connection natin ng solar charge controller. So, ito naman, itong battery natin, kung makikita nyo. Ayan. Dalawang terminals ang ginamit natin para sa positive, dalawa din sa negative. Kasi may sensor yan Kaya nagkakaroon ng error na F56 dahil yung mga ibang installation ginagawa, isa-isa lang. So, merong sensor yan, hindi niya ma-sense yung nasa kabila. Kaya pagka ganito kalalaki, yung kagaya ng 16 kilowatts at 18 kilowatts na ito para single phase, dinadalawa natin yan. So 200 amperes yung dalawang breakers niyan, positive tsaka negative. So ganun din ang ginawa natin dito. MCCB kasi tawag dito, 200. Ayan. At naka-lithium mode yan, lithium mode. At meron tayo kasing connection, ito, yung tinatawag na BMS connection, yung CAN. Connect yan dito. Ayan, so ito yung DIY natin na battery. Bali 750 lahat ito, 150 ampere hours. So kung makikita nyo, 100%. So tingnan natin, ayan, 100% din doon sa battery. Ayan, 100% din yan. Okay. So ayan, so ngayon yung other connection nya, ayan, meron tayong connection para sa gen port, sa load port, saka sa grid port. Yung wirings natin, obviously maliliit lang ang nagamit ko, yan lang kasi yung available ko ngayon. At bukod doon, yung ampacity naman na nakalagay sa manual, yun talaga yung susundin ninyo,
Pero since mababa lang talaga yung load ko sa house, papakita ko sa inyo. Ayan. So, okay lang na gamitin ko muna ito pang samantala itong mga wirings na to, dahil nga kailangan lang nating may pakita yung connections. Okay, may kasama rin ito dito yung ground natin, kasi naka-common naman na yan common na yan yung ground natin. Okay, so yan yung nasa AC load, at sabi ko nga ang kakaiba lang dito, merong supply dito sa Genport, no? Ito, Genport kasi to. Tapos, kung makikita nyo, ito, meron siyang, ayan, merong harvest or production 437. So, ito na yung AC coupling na tinatawag. So, tingnan natin dun sa mismong inverter na ginamit natin, ano? So, ito na yung inverter na itinap natin dyan. Okay. At nag-generate na siya. Ayan, 380. Yan yung binibigay niya doon. Kaya yung explanation ko kanina na nagagamit itong GTI na ito para i-charge yung battery. Kasi matagal ko ng GTI ito. Siguro mga 3 years na ito, itong GTI ko na to. Dito ko connect yun, at ito naman, ang pumapasok na rito ay AC. Ibig sabihin alternating current na yan. Okay, so ito yung sa DC para sa battery, at ito naman yung para sa solar panel. DC pa rin yan. At ito lahat puro sa AC ito. So ito output ito sa load at saka sa grid. Explain natin further, no, kasi siyempre mayroong settings tayong ginawa dito sa Genport, no, para gumana yung ating GTI. Ito yan, punta tayo sa Genport. Ayan. Kung makikita nyo, meron tayong sinet dito, dahil originally naka-default yan sa generator input. So micro inverter input, ang setting natin, nilagay ko lang ng 20% na on, no, para pagdating ng umaga start ng mag-harvest or mag-production yung solar natin, at mag-off siya sa 100%. At kung makikita ninyo, ayan, naka zero export to load ang setting natin sa system work mode. So yan yung mga combination ng settings dyan. Okay, so ipapakita ko na sa inyo yung mga settings, ano. Dalawang settings ang pwede natin ipakita rito. Yung una ay ang lithium mode, at pangalawa yung use but be mode. Okay. So gagawin na natin yung settings, kasi ito rin yung mga nire-request ng mga kasama natin, madalas yung mga DIYers at kasama ng mga installer, ay makita yung setting natin. So kanina sinasabi ko na dalawang possible settings ang pwede nating gawin, no? At yun naman yung usual, at number 1 dyan yung lithium mode, tapos pangalawa yung use but be mode. So kung isa-set natin yan, ayan, sa lithium mode. So ito yan, itong may bilog na to, yan yung sa lithium mode. Okay. Since yung battery ko ay tatlong 250 na battery pack, no, yun yung capacity bawat isang pack, kaya nakaparallel yan. So kinakailangan nating gawing 750, no, 750 kasi 250 times 3 yung maximum charge and discharge, no, ay unang-una nakabase yan dun sa limit ng inverter, no. So dito makikita naman natin na ang pinaka maximum discharge nito ay 350. Okay, so paano natin talaga dapat iset yung maximum discharge? So kung iseset natin sa maximum discharge yan, 50% lang ng total capacity. So 50% nitong 750 divided by 2 or times 50%, lalabas 375 ang ilalagay dapat natin dito. Kaya lang lalampas na tayo doon sa 350 na maximum discharge ng inverter, kaya magdedepende pa rin tayo doon. Pero kung makikita ninyo, ang sinet ko 250 lang. Ibig sabihin ay one third lang ng 750 total battery capacity ko, kasi hindi naman ako nagdo-draw ng current na more than 18 kilowatts, no. So kung kukunin natin yung nominal power nito na maido-draw, ibig sabihin i-discharge, so 250 amperes times 51.2, meron lang akong pwedeng hugutin na 12.8 kilowatts, no.
So, anong mangyayari kung sakaling nahugot mo na yung 12.8 kilowatts sa battery? Okay. Kung halimbawa 15 kilowatts na yung total load, no, yung remaining power na 2.2 kilowatts manggagaling na yun sa grid. Kaya ang mangyayari, yung 2.2 dito kukunin, tapos dahil nga 250 amperes lang yung ating current para ma-draw yung power galing sa battery. 12.8 ang kukunin niya galing dito sa battery, and 2.2 dito. Kung halimbawa 15 kilowatts ang total na load mo. So ganun din kung medyo tumaas-taas pa, no? Pwede ring 18 kilowatts. Kung halimbawa 18 kilowatts ang load mo, so ang pagkukunan ng iba niyan, ano? Kung halimbawa gabi, ha, kasi kung may solar panel tutulong din naman to. So kung gabi, 5.2 yung kukunin niya rito. So kasi yun lang yung pwede niyang i-draw na power galing sa battery. Okay. Pero kung sakali naman meron kang production na 18 kilowatts. So kung kayang ibigay ng solar panel mo, no, pwedeng yun ang idiretso niya rito during daytime, at hindi siya kukuha dito sa grid, at ganun din sa battery.